Ayokong magbulgar. Basta ang hirap lang sa atin, laki ng agwat doon sa mayaman, doon sa mahirap dahil sa corruption. Paano mo ibibigay yung mga nasa mahihirap kung nasa taas pa lang, kinukurakot na? Hey bosses, it's Kay from Asian Boss. Did you know that the Philippines ranks among the countries with the highest income inequality? After conducting street interviews in various countries, including Korea, Japan, China, India, and Singapore, where we asked people about their monthly earnings, we've received many requests to do the same in the Philippines. So how much do the locals make in the capital city of Manila? Is what they make enough to cover their cost of living? We hit the streets of Manila to find out. Ako po yung matanong, ano po trabaho niyo? Ako po isang merchandiser dito sa Condal. Sa bangko, pero lasabi. Kasambahay po. Saka magkano po yung kinikita niyo bilang kasambahay? 7.5 lang po. Sa kantin ako ng school, bali 375 a day. Bali, family driver ako. Halimbawa, 250 isang linggo, parang 10,000, ganyan. Estudyante ako at may small business. Kada month, tumutubo din ako ng 10K plus. I'm a software engineer po. Digits na lang. So, Sige po. nasa 6 digits na rin naman. 6 digits. Sa tingin niyo po ba, ang nakikita niyo ay nasa average na kinikita ng karaniwang Pilipino? Or No. Feeling ko mas higher than average. Yeah. ano po sa tingin niyo ang average na sweldo sa Pilipinas? Feeling ko nasa mga 40 to 50 siguro yun, 1,000 a month. Average dito 16 eh. 16 ang minimum ngayon. Minimum wage. 610 bali 8 oras. Alam naman ng mga Pilipino, di ba? Kahit mahirap ang trabaho, pero yung kita kasi, hindi nila binabase yung kita doon sa tinatrabaho mo. Minsan kahit mabigat yung trabaho mo, yung kita mo, hindi rin sapat. Diba? Kasi ganun na Pilipinas. Ano po ang sa tingin niyo ang sapat na sweldo para makatira ng komportable po dito sa Pilipinas? Siguro mga 26 above. 26K or 30 above. 15,000 pwede na, nakakaano na yun. Siyempre, bayad ng kuryente, tubig, yun. Tapos sa pag-aaral ng mga anak mo, siyempre daming kong anak, daming nag-aaral. Kaya yun, sapat 15,000 talaga per month. Pwede na yun. Siguro, mga 1,000 a day. Komportabling na yun. Sa Pilipinas ngayon siguro. Siyempre siguro mga average ko lang mga 20,000 din. Yun. Sa tingin niyo po, komportable na po kayo sa 20,000 naman? Or kung ano? Ano lang po, medyo dadalawang isip lang ako pero siguro kasya na rin yung 20,000. Budget mo lang, budgetan mo lang. Sa tingin niyo po ba kaya niyo makakuha ng ganitong pera? Ilang overtime yun? Mga 6 hours pa kada isang araw. Kaya di ko naman kaya yun kasi mahirap yung overtime. Pagod din, mapapagod ka rin, tsaka puyat. Yun. Siguro mga nasa 50, pwede na siguro yon, lalo na kung may mga 2 kids, ganyan, or 3 kids, siguro mga 50, pwede na. Hindi siya imposible, pero siguro maraming taon of experience ang kailangan para makakuha talaga ng nasa 50, ganyan. Ang Pilipinas po isa sa mga bansang may pinakamalaking agwat sa mayayaman at mahihirap. Bakit po sa tingin niyo na nangyayari po ito dito sa bansa na to? Overpopulated na tayo. Tapos sa hirap ng yung high standard sa paghahanap ng trabaho. Sa Pilipinas kasi kahit naka 4-year course ka, parang ang hirap paghanap ng trabaho, ganyan. Kasi may pinsan ako, ganyan, naka 4-year course siya. Pero ang hirap niya makahanap ng trabaho. Corruption ang unang-una na kung bakit. Kasi dito sa atin parang ayokong magbulgar. Basta ang hirap lang sa atin, laki ng agwat doon sa mayaman, doon sa mahirap dahil sa corruption. Pag alisin yun, itutuunan ng pansin. Halimbawa, nandyan naman yung Kongreso, nandyan yung Senado. Dapat gagawa sila ng batas na para talaga sa mga mahihirap. Medyo pa rin tayo controlled by yung pinakamayayamang tao. So more on yung
mga businesses, mga industries. So, sila feeling ko yung nagko-control ng market, sila yung nagko-control ng salary, mostly ng mga Pilipino. So, sa tingin niyo po ba, ang karaniwang Pilipino, kahit galing sa kahit anong panlalaki, kaya po nila maging successful po dito sa Pilipinas? Depende sa diskarte mo. Pero syempre, kung minimum wage earner ka lang, may hirapan ka. Sa gastos pa lang, biruin mo, ang sasweldoin mo, minimum, kalahati siguro o 1/4 mapupunta na sa pamasahe mo. Kaya naman. Ang Pilipino kasi, parang tayo, kahit konti lang ang pera, basta malusog lang o ganyan, wala lang yung magkagagastos ang malaki, parang minsan hindi na nila hinahangan na umasenso o umano eh. Tignan mo sila, yung trabaho o parang masaya rin, ganyan. Yes, possible, pero mahirap. Sobrang hirap. Like, ako, kasi hindi rin naman kami mayaman, so more on parang puro public schools lang din, ganyan. Hindi naman kalakihan din yung baon ko dati. So, pero umabot rin ako sa point na parang after 5 years of working, naka 6 digits na rin naman because of the industry na, kasi technology industry, yung mga software engineering na. Curious po kami sa living costs po dito sa Pilipinas. Magkano po ang monthly rent sa Metro Manila sa tingin niyo? Mahal. Kasi parang naririnig ko minsan yung mga bed space lang, umaabot siya ng 2,000. Bed space lang yun. Pag around dito mga 5K, Mga gaano ho kalaki ang mga kwarto or room pag 5K ho yung rent? super liit lang, isang kwarto lang siya. Ganun. Tapos is may maliit na lababo, yung pang usually na pang 4 na tao. Siguro kung mga studio lang or yung mga one bedroom na pinaparentahan na apartment, siguro mga nasa 8,000 to 10,000. Hindi pa yun yung mga condo living siguro kung mga condo, siguro mga 15K pataas, gano'n. Paano po ang mga bahay ho? Gaano sa tingin niyo kalaki ang presyo ng bahay? Sa Metro Manila, para sa akin, namamahalan ako. Siguro kasi mga nasa na siya, 3 million, 5 million. 500,000 yun. Sa tingin niyo po ba kaya niyong bumili ng bahay ho sa Metro Manila balang araw? Hindi po. Depende lang sa mga anak ko. Pag sila na. Pero pag sa ngayon kasambay lang ko, hindi ko po kaya yun. Kahit 5,000, hindi ko po kaya. Kasi mga pa ako eh. Plus pagkain pa namin, kaya hindi ho namin kaya yun. Kahit yung mga mayayaman, pansinin mo, saan sila bumibili ng lupa? Sa probinsya. Kasi sa probinsya ang mas mura ang mga lupa. Kasi dito sa Manila, mahal kasi dito. Meron kasi dito may binibenta rito 10M, katulad nung katabi namin 20M, malaki na kasi siya. Madami pong tao na apektuhan sa global inflation rates. Kayo po ba may napapansin kayong mga produktong nagmamahal ho ngayon? Lahat. Examples. O yung gamit na lang sa kusina, like sibuyas, bawang, mantika, bigas, yung mga talagang everyday na ginagamit ng mga Pilipino, doon pa lang hirap ka na. Lalo na sa bigas. Yun kasi ang importante, di ba? Sa Pilipino, rice is life. Fast food. Ayun. Siguro kasi dati may mga 39ers, yung mga meal, ganon. Ngayon parang nasa 80 pesos, 90 pesos per meal or above pa. Like, 150, parang ang mo lang nun, isang chicken and fries and drinks, yun lang. Yung dating sardinas na 11 pesos, nagiging 20 na eh. Napakalaki ng lahat, halos mo. Siyempre, ang natin, pa-asenso. Pa-asenso tayong mga bansa. Pag-asenso, dapat kasama yung mamamayan. Tsaka yung, yung presyo nung halimbawa, yung pasahod nila, malaki rin. Nakikisabay din pag nag-inflation para hindi masaktan masyado yung yung mahihirap. Kung may opportunity po kayo, okay lang ho sa'yo na magtrabaho abroad? Oo, grab the opportunity nga, di ba? Kaya ko naman yung kitain yung kinikita ko sa ibang bansa. Kung kikitain ko sa ibang bansa dito sa Pilipinas, siguro di ako aalis. Pero kung ganun lang kasi talaga na parang average, kailangan na umalis. Yan.
Yun nga yung sinasabi ko sa anak ko eh. Sabi ko, nak, pag gusto mong umasenso, mag-abroad ka nga. Tapos mag-ipon ka na lang, dali mo yung pera rito, ibabangko natin. Pag malaki na, gumawa ka na lang ng negosyo. Tingin ko, dito kikitain mo yun, pero kailangan nasa mataas na posisyon ka eh. Sa ibang bansa, kita times mo sa pera nila, siguro yung kikitain mo ng isang linggo dito, kaya mong kitain ng isang araw sa ibang bansa. Sa tingin niyo po ba kayang maayos yung problema ng malaking agwat ho sa mayayaman at mahihirap? Kung hindi magbabagong gobyerno natin, korap pa rin, lahat ng mahihirap, pupulutin talaga sa kangkungan lahat. Kakain ka ng talbos ng kamote at saka alamang. Mahirap ang ano pa rin. Initiative na yun nung ano eh. Parang feeling ko, initiative siya ng mga mayayaman to help the poor people. Kasi parang feeling ko, yung mga poor people naman dito sa Pilipinas, hindi naman sila talaga tamad, hindi sila bobo or whatsoever. Parang nagtatrabaho sila, pero sadyang kulang lang talaga. And parang feeling ko naho-hoard lahat ng pera sa mayayaman. So siguro, para paliit yung yung distance ng kailangan yung mayayaman mismo yung gumawa ng way. Kasi kalimitan sa mga mayayaman hindi kayang abutin yung mga mahihirap eh. Kasi hindi nga sila marunong. Kumbaga, ang mayayaman kasi hindi nila nararanasan yung buhay ng mahirap. Kaya hindi nila alam kung paano makiano sa mga mahihirap. Kaya siguro mayayaman, madalang kasi bumaba ang mayayaman sa mahihirap eh. Diba? Oh. Yung gobyerno po, sa tingin niyo po ba may pwedeng gawin para masolusyonan po ito? Paano mo ibibigay yung mga nasa mahihirap kung nasa taas pa lang, kinukurakot na. Diba? Kaya nga sila yung mayaman kasi nga, imbis na ibigay sa mahirap, syempre sila muna. May examples po kayo ng recent corruption sa gobyerno? Ayoko. Or Siyempre kahit naman saan yan meron eh. Kahit mula sa taas hanggang sa mga, basta sa mga politics, meron naman talaga yan. Hindi nawawala yan kahit saan meron.